Okay, pag-usapan natin ngayon ang isa sa mga pinakakomplikado at misteryosong bahagi ng Biblia, yung 7 selyo sa Aklat ng Pahayag. Pero hindi lang ito simpleng pagbabasa ha. Ang titingnan natin ay isang partikular na interpretasyon na nagsasabing ito pala ang blueprint, ang mismong plano para sa mga huling araw. Alam mo, ayon sa material na pinagbabatayan natin, ganyan na ganyan daw ang 7 selyo. Hindi raw ito basta koleksyon ng kung ano-anong sakuna. Sa halip, ito raw yung pinakapundasyon, para bang yung table of contents ng buong kwento ng wakas ng panahon. Sige, simulan na natin. Ang argumento ng source natin, simple lang. Para maintindihan mo raw yung mga propesiya sa pahayag, kailangan mo munang makita yung kabuang istruktura. At ano yung istruktura na yon? Isang tuloy-tuloy at magkakaugnay na timeline. At dito nagiging game changer ang interpretasyon to. Kasi sa halip na isipin mong magulo o paikot-ikot lang ang mga pangyayari, pinapakita nito na may malinaw na daloy. Ang 7 selyo kumbaga yung master key na nagbubukas sa pagkakasunod-sunod ng lahat ng propesya sa aklat. So yung unang 4 na selyo, dito na pumapasok yung sikat na 4 na mga ngabayo. Pero yung pagkakakilanlan nila, ayon sa interpretasyong ito, baka ikagulat mo. Kapag binuksan yung unang selyo, lilitaw ang isang manggagabayo na nasa puting kabayo. May dala siyang pana, binigyan ng korona, at humayo siya para manakop. Okay, so para maging malinaw, ayon sa source natin, hindi raw ito si Kristo at lalong hindi rin ito ang Antikristo. Sila raw ay isang grupo, isang hukbo ng mga sugo ng Diyos na ipinadala para sa isang huling malawakang misyon bago pa man magsimula ang paghukom. At mula sa misyon ng kaligtasan, biglang-bigla iiba yung tono pagdating sa 2 selyo. Isang kabayong matingkad na pula ang lalabas at yung sakay nito binigyan ng kapangyarihan na alisin ang kapayapaan sa buong mundo. At hindi lang to basta kung anong gera lang ah. Ayon sa interpretasyong ito, isa itong particular na pandaigdigan digmaan na magiging simula, yung mitsa, para sa lahat ng susunod na mangyayari. At syempre, ano ba ang laging kasunod ng isang malawakang digmaan? Kagutuman. At yan mismo ang inihayag ng 3 selyo, isang itim na kabayo at yung sakay nito may hawak na timbangan. Ngayon, ang talagang interesante rito, yung taggutom na to, hindi lang siya basta sakuna. Ito mismo yung gagamiting kasangkapan para maitatag ang isang pandaigdigang sistemong pang-ekonomiya, yung sistemang kokontrolin mismo ng Antikristo. At dito napapasok yung huling mga ngabayo. Yung kulay niya, maputla, halos parang kulay ng bangkay. At yung pangalan niya, direkta ng sinabi. Kung mapapansin nyo, pinagsasama ng mga ngabayong ito yung kapangyarihan ng dalawang nauna sa kanya, yung digmaan at taggutom, at isinasaayalim niya ang mga ito sa kontrol ng iisang nilalang, yung tinatawag na halimaw o ang Antikristo. Okay, so tapos na tayo sa gulo dito sa lupa na dala ng mga ngabayo. Ngayon, biglang lumilipat yung focus ng propesiya. Mula sa lupa, aakyat tayo sa langit kung saan may maririnig tayong isang pagsusumamo, isang hiling para sa katarungan. So sa 5 selyo, makikita natin yung mga kaluluwan ng mga martir. At ang sagot sa tanong nila, sandali lang, maghintay pa raw ng kaunti hanggang sa makumpleto yung bilang ng kanilang mga kapatid. Na walang iba, kundi yung 144,000 misyonero mula sa unang selyo. Kaya, dito yung napaka-importanteng koneksyon. Sa sandaling makumpleto yung bilang ng mga misyonero, yun na. Yun na yung hudyat. Ang pagbubukas ng 6 na selyo ang magpapakawala sa pinal at pisikal na paghatol sa mismong planeta natin. At linawin natin ha, ayon sa source na to, hindi ito simbolismo. Inilalarawan daw nito ang literal at ganap na pagkawasak ng mundong kilala natin. Isipin mo, yayanig ng lindol ang lahat, magdidilim ang araw, magiging dugo ang buwan, at lahat ng bundok at isla mawawala sa pwesto. So, teka, kung sa 6 na selyo ay wasak na ang mundo, ano pa ang matitira para sa 7? Well, dito na ngayon nagtatagpo ang lahat. Dito mo makikita yung buong struktura ng propesiya. Sinasabi ng source natin ang 7 selyo ay naiba. Hindi ito naglalabas ng panibagong sakuna. Sa halip, isa itong gatilyo, yun yung keyword. Ito yung nagsisimula sa susunod at mas detalyadong yugto ng paghuhukom. At dito mo makikita ng buo yung argumento. Ang mga selyo ang unang domino piece.
Kapag natumba yan, susunod ng babagsak yung mga trampeta na siya namang magpapabagsak sa mga mangkok. Isang tuloy-tuloy na chain reaction hanggang sa makumpleto ang buong timeline. Kaya iwan ko sa inyo ang tanong na to. Kung ang propesiya ay isang mapa, bakit pa natin ito kailangang basahin? Ang interpretasyong tilalakay natin ngayon, nagbibigay ito ng isang detalyadong sagot sa kung ano ang posibleng itsura ng mapang yan.